Assalamualaikum and good day everyone. I am Isaac Aliman Lucas. Today I will be discussing about the ignorance and its three standpoints. Every decision a person makes begins with what they know or what they fail to know. Human action are not only influenced by intelligence and experience, but also by awareness and understanding. Sometimes, people make mistake, hindi dahil intentionally pinipili nila yung mali, but because they lack of knowledge about the certain things. This condition is tinatawag natin na ignorance. Understanding ignorance is very essential because it helps us para i-explain kung bakit nagdidesisyon ng tao, kung bakit sila nag-iisip, and how they act differently in various situation. So first, let us discuss what is ignorance. Ignorance is the state or fact of lacking knowledge, understanding, education, or awareness about something. Ignorance means kulang ang knowledge mo o awareness mo sa isang tao or tungkol sa isang bagay o situation. But it doesn't mean na bobo ka na agad ang isang tao dahil pwede rin dahil posible na wala talagang siyang exposure or hindi niya pa nagpag-aaralan ang isang bagay. Minsan kahit matalino ang tao guys is pwede pa rin siyang maging ignorant sa isang specific na topic. Nangyayari ito kapag kulang ang information o understanding niya tungkol sa isang bagay. Sa madaling salita, ignorance is simpleng hindi alam o hindi naiintindihan ng maayos ang isang subject. So, let me give an example. So, for example is, may student na first time yung gumamit ng laboratory equipment. Tapos, hindi niya pa alam kung paano ito gamitin ng tama. But it doesn't mean na maina siya sa pag-aaral. Wala lang talaga siyang sapat na knowledge o first time niya palang na-experience yung isang bagay na yun. So, wala pa siyang exposure. And yun yung isa sa mga example ng ignorance. Now, let's dive into the three standpoints of ignorance. So before that, ano nga ba yung standpoints of ignorance? When we talk about standpoint, means ito yung perspective or point of view. Dito tinitignan natin ang ignorance based sa kung ano yung hindi alam ng tao. So we have a number one, ignorance from the standpoint of the object. It refers to the specific thing or subject na hindi alam ng isang tao. Ang standpoint of the object is nakafocus siya sa kung ano mismo yung hindi alam ng isang tao. Ang attention natin dito is nasa subject or information na kulang sa kanya. Hindi lahat ng ignorance is pare-pareho na dahil magkakaiba ang bagay na hindi nalalaman ng tao. Minsan, ang kulang is tungkol sa rules, minsan naman sa actual situation, at minsan naman sa consequences ng mga action. Kaya, hinati ito sa iba't ibang categories para mas madali nating maintindihan. So, the types of the ignorance that is included to the ignorance of from the standpoints of the object is, number one, we have a ignorance of the law. Ano nga ba ito siya? It refers to the lack of knowledge about the existing duty, law, rule, or regulation. Meaning to say, ignorance of the law is nangyayari siya kapag hindi alam ng isang tao na may existing rule o batas pala tungkol sa isang bagay. Ang issue dito ay hindi niya alam na meron siyang dapat na sundin na regulation. Kahit wala siyang bad intention, possible pa rin na magkaroon siya ng consequences. Ang action niya sa society kasi expected talaga na sinusubukan ng tao na alamin yung mga importanteng rules at laws na yan. Kasi nga, it is part of our responsibility na as a person na alamin yung mga rules and laws, especially in our community. Simple lang ito, hindi alam na may batas o rule pala. So, let me give an example. For example, may student na naka-sleeper sa school tapos sinabi niya, ay, meron palang dress code, hindi ko alam yun. So, that would mean, hindi niya alam ang existing rule na yun. Kaya example, yun ng ignorance of the law. Like, hindi siya nag-effort and hindi niya alam na meron palang rule and regulation na ganun. So, that is the example of ignorance of the law. Ibig sabihin, hindi mo alam na may existing rules pala, regulation, or duty. And number two is we have ignorance of the fact. Ano naman ito siya? It refers to the lack of knowledge about the actual details or circumstances of an act.
The ignorance of the fact, guys, is nangyayari naman ito siya kapag alam ng tao ang rule pero hindi niya alam ang totoong details ng situation. Hindi ang law ang problema dito, kundi ang kulang na information tungkol sa actual circumstances. That would mean dahil sa kakulangan ng tamang facts, pwedeng magkaroon ng maling judgment or action. Ang focus dito ay nasa reality ng nangyayari at hindi sa existing na batas. And mas simple pag alam ang rules pero hindi alam ang totoong situation. So let me give an example. For example, may student na nakakuha ng bag ng classmate niya dahil akala niya sariling bag niya iyon. Parehas kasi sila ng color at design. Hindi niya intensyon kumuha ng gamit ng iba dahil mali lang ang information na alam niya. So, yun yung ignorance of the facts. Kumbaga, kulang lang yung information na alam mo within a specific things, kaya nagkakaroon ka ng ignorance. Next naman, we also have the ignorance of the penalty. It refers to the lack of knowledge about a specific punishment or consequences connected to a law. The ignorance of penalty is nangyayari naman siya kapag alam ng tao ang batas at alam din niya na may violation, pero hindi niya alam ang exact consequences nito. Ang kulang naman dito, guys, is yung knowledge tungkol sa punishment or sanction ng action. Minsan kasi iniisip ng tao na maliit lang ang consequences pero mas mabigat pala sa expected niya. Dahil dito nagugulat ang iba kapag nalaman nila ang totoo na punishment. Sa madaling salita, guys, alam ang rule pero hindi alam gaano kabigat ang magiging resulta ng paglabag. So let me give an example. May student na nag-cheat sa exam tapos sinabi niya na akala ko warning lang, suspension na pala. Alam niyang mali ang cheating pero hindi niya alam ang exact consequences ng ginawa niya. So, ang nangyari is nagpakampante siya kasi akala niya yun lang yung sanction or yun lang yung consequences ng action niya pero hindi pala ganun. That is why that's what we call ignorance of the penalty. Lack of knowledge ka about sa specific punishment or consequences na connected sa law. So next standpoints is we have ignorance from the standpoint of the subject. It refers to the ignorance that exists on the part of the person himself or herself. The standpoint of the subject, guys, is ito naman is nakafocus naman sa mismong tao na may ignorance. Hindi dito tinitignan kung ano ang hindi alam, kundi paano nagiging ignorant ang isang tao. Ang focus naman dito, guys, is yung effort, awareness, and responsibility ng isang tao tungkol sa kakulangan niya sa knowledge. Dito sinusuri kung sinusubukan ba ng tao na alamin ang isang bagay o pinapabayaan niya lang ito. Mas simple ang concern nito ay yung kondisyon ng tao na may ignorance at ang participation niya dito. So, dito naman nakafocus ito siya sa mismong awareness and responsibility ng tao or effort niya na alamin ang isang bagay. So, we have a types of the ignorance from the standpoint of the subject. We have vincible ignorance and invincible ignorance. So, let us first discuss what is vincible ignorance. Vincible ignorance is concurable ignorance, which means kaya itong mawala kung nagsisikap ang isang tao na alamin ang information. The vincible ignorance is nangyayari siya kapag may chance o paraan para matutunan o malaman ng isang tao ang tamang knowledge. That would mean, pwede sana niyang maalis ang ignorance niya kung nag-e-effort siya ng maayos dahil may opportunity siyang malaman ang mga tama. Nagiging responsible siya sa action niya na nanggaling sa ignorance na iyon. Sa madaling salita, guys, is may paraan sana para malaman niya pero hindi nagiging sapat ang effort ng tao. Kaya tinatawag itong concurable ignorance dahil kaya nitong ma-overcome. So, let me give an example. May student na may upcoming exam pero hindi siya nagbasa ng lecture notes kahit available naman sa group chat. Tapos nung exam niya, sinabi niya na hindi ko alam na kasama pala iyon. May chance naman sana na malaman niya ito pero hindi niya ginawa. And that is the example of vincible ignorance. You have the capacity naman or meron ka namang sariling desisyon para para malaman mo yung tamang information pero hindi mo ginawa. Nagmamatter dito yung sariling effort mo and responsibility mo as a person. So we have a degrees of vincible ignorance. We have crass or supine vincible ignorance. Happens when the ignorance results from almost no effort or total lack of effort to remove it.
The cross-vincible ignorance is nangyayari naman ito siya guys kapag halos walang effort ang isang tao para alamin niya yung dapat niyang malaman. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nagre-research, hindi siya nagre-reach out, at hindi siya nag-a-attempt na matuto kahit may chance naman. Para bang hinaayaan niya na lang na yung sarili na lang yung manatili na lang walang alam yung sarili niya. Dahil sa sobrang kulang yung effort niya, mas mataas ang responsibility niya na maging resulta yun ng action niya. Precisely, walang initiative para alisin yung ignorance. So, let me give an example. May student na hindi alam na talaga, may student na hindi talaga nagbasa ng class announcement kahit nasa GC at pinost ng teacher ng maraming beses. Tapos, nung submission, sinabi niya na hindi ko nakita. And ang ginawa niya is, halos wala siyang effort para alamin yung information na yun. So, that is the example of cross-vincible ignorance. As in, wala talagang effort yung tao na alamin yung dapat niyang alamin. We also have simple vincible ignorance. That is the number 2 degrees. Happens when a person exerts efforts but still fails to completely remove ignorance. The simple vincible ignorance naman guys is nangyayari kapag may effort naman ang isang tao pero hindi pa yun sapat or enough para makuha yung tamang information. That would mean sinubukan niyang alamin pero kulang ang ginawa niyang effort. Hindi siya totally nagpabaya pero hindi niya nagawa ng buo ang responsibility niya. Kaya may responsibility pa rin siya kahit papahano dahil hindi sapat ang ginawa niyang action. Mas simple, nag-effort pero kulang pa rin. So let me give an example. May student na nagtanong sa isang classmate tungkol sa assignment pero hindi na siya nag-check sa teacher o official announcement. Mali pala ang nakuha niyang information at nagkaroon siya ng effort pero hindi sapat yun. So that is the example of simple vincible ignorance. Nag-effort ka naman pero hindi pa rin enough yun. So we have affected vincible ignorance. Happens when a person intentionally wants to stay ignorant para gamitin iyon bilang excuse. Lala naman ito guys, no? So, ang affected vincible ignorance naman is nangyayari kapag ayaw talagang malaman ng isang tao ang totoo. Ginagawa niya ito para magkaroon siya ng problem na magagamit niya yung linyang ay hindi ko kasi alam. Kumbaga parang nagiging coping mechanism niya na lang yun para kumbaga ma-reason out niya yun siya and magkaroon siya ng valid na reason na kasi yun hindi alam ng isang tao. Meaning to say, sinasadya niyang umiwas sa mga tamang information para makaiwas siya sa guilt or responsibility. Mas serious naman ito kasi nga may intention ang tao na manatiling ignorant. Precisely, gustong manatiling walang alam para makalusot siya. So, let me give an example. May student na alam niyang may bagong classroom assignment pero ayaw niyang tignan ng assignment. Para kapag na-late siya, sasabihin niyang, hindi ko kasi alam ma'am. Sinadya niyang huwag alamin ang information.